Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin na panalo na sa wakas. Aba, eto wala na, kaigit na. Kapapasok lang, breaking news. Nashock ang lahat. Galing talaga. Mga defense team, ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng reaksyon sa video ito, pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga karibin natin. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at unahin na po natin ito mga kababayan. Eto pong si Ante Claire, ayan mga kababayan, no? May bago na naman pong pahayag si Ante Claire mga kababayan at Duterte na naman po ang tinutumbok dito. Sabi po kasi dito ni Ante Claire mga kababayan, ang kapangyarihan sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Mhm, ginagamit sa tama at nang naaayon sa batas. Hindi tulad ng nakaraan, ayan na, tandaan natin na ang pagsuntok sa sheriff na gumaganap lamang o gumaganap lang sa tungkulin ang tunay na abuso sa kapangyarihan. Ayan mga kababayan, talagang eto Claire Castro. Ha? Kung hindi mo naiintindihan kung bakit sinuntok ni BP Sara yung sheriff, no? Hindi ka talaga public servant, 'di ba? Mga totoong public servant lang ang makakaintindi kung bakit ginawa 'yun ni BP Sara. Ikaw, wala nga sa itsura mo, 'di ba? Sa itsura po ni Yusek Castro mga kababayan, wala po sa kanyang itsura ang maging public servant. Kasi wala po sa katangian ng isang public servant ang sinungaling, 'di ba? O lahat po ng public servant mga kababayan, yung mga public servant na totoo ay hindi po sila sinungaling, no? Pero ito pong si Claire Castro mga kababayan, nako, nga, sa araw-araw na ginawa ng Diyos mga kababayan ay grabe. Walang araw siguro na hindi ito nagsisinungaling si Claire Castro mga kababayan. Ito po ang komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. The clown in the palace is speaking again. Ayan mga kababayan. Sabi po ni Lenny, I am just thinking if this Yusek is not in drugs. Mapapaisip ka talaga no? Kung bangag ba or ano itong si Yusek Claire Castro. Sabi pa po dito ni Marisa, dapat ito yung nasampulan ni Sara na ng matauhan. Ayan, dapat nga kung gusto mo, ikaw, Claire Castro, ano, gusto mo ba? Magpasample kay Vice President Sara Duterte. Sabi naman po ni Babilis, ayan nagpapatawa na naman po ang ating clown, nakamaskara na patawa pa. Ayan, nakamaskara na patawa pa. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto mga karibin natin, pasadahan din po natin to, no? Ito pong pahayag ni Atty. Ferdy Topacio. Sabi niya po kasi dito mga kabayan, ang mga naglalantad ng korupsyon ang siyang ikinukulong dahil sa hayagang gawa-gawang mga kaso at kinukutya pa ninyo sila. Ayan yung mga kumukutya dito po kay Defensor at Marcoleta. Sabi po dito ni Atty. Topacio marahil talagang nararapat lang na pamunuan ang bansang ito ng magnanakaw. Ayan mga karabin natin Kung kayo po ay pabor na pabor, doon po sa mga pabor na pabor na yung mga nag-iimbestiga sa flood control ang nakukulong. Sabi po dito ni Atty. Topacio ay deserve ninyo na pamunuan ang bansa natin ng magnanakaw. Pero ang problema lang dito, marami po ang nadadamay mga kababayan. Di ba? Iilan lang silang nagnanakaw, bilyones, milyones. Kawawa ang taong bayan. Buti kung kayo-kayo lang ang apektado, di ba? Lahat sa bagay, no? Doon po sa mga doon po sa mga kumukutya dito kay Defensor at Marcoleta, maaring nakikinabang kayo sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya sumusunod kayo sa kanila. Parang sinasamba nyo silang mga parang mga Panginoon. Di ba? In fact, no?
Sila po yung mga mastermind mga kaubayan. Hay nako. Ano ba, namalitahan din po ba kayo? Kayong mga hinayupak na kung makapag-criticize dito kay Marcoleta at Defensor ay wagas. Pero hindi ninyo naiintindihan kung bakit po sila ginaganyan mga kaubayan. Alright? Sabi po dito, di yan makukulong kung nagbayad ng kuryente. Aray ko. Attorney Tokmol next in line. Talaga ba? Sabi po yan ni Marco. Sabi naman ni Roberto, just wait for your turn. Tupac, you're nearly there. Kita mo na. Ang dami po talagang against, no? Or sumasang-ayon sa pagkakakulong ni Topacio ni Defensor at ni Senator Marcoleta. Ito po yung mga kababayan, yung mga bangag, walang utak na mga kababayan natin na hanggang ngayon ay natutulog pa rin sa pansitan. Di ba? Paubos na ang kaban ng bayan. Todo-todo pa rin po sila sa pagdidepensa sa dapat yung mga yan ang mga mananagot mga kababayan. Hindi po itong dalawa ang dapat na managot. Di ba? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto pa mga kababayan, eto. Sa pinakabagong ni President Bongbong Marcos Jr. Pahayag, okay? Eto, pasadahan po natin to. Kung maintindihan natin, kung hindi natin maintindihan, pasensya na po kayo. Pasok, President Bongbong Marcos Jr. Na gumaganda ang ligtas ang ating mga bata sa kanilang ano kaya yung gumaganda? Ligtas lang pala. Sakit. At sila ay malakas ang kanilang katawan para makapag-aral sila ng mabuti, makapaglaro sila ng mabuti at kompleto ang maging experience ng ating mga kabataan sa eskwela. Alright. Diba? Ako, awang-awa na ako dito kay President Bongbong Marcos Jr. Lahat ginagawa niya talaga, pumupunta sa mga school, di ba? Bumibisita, okay? Pumupunta sa ibang bansa. Kung ano-ano lang ginagawa ng presidente, minsan supervisor, engineer, kung ano man, di ba? Pero bakit ganun? Hindi pa rin siya mahal ng taong bayan kasi biruin mo, ginawa na ang lahat mga kaubayan sa panibagong pinakalitis na survey. Imbis na tumaas, nag-negative 27 tuloy ang presidente mga kaubayan. Diba? Grabe, no? Kaya pa ba? Patapos na ang termino nyo pero pababa ng pababa yung performance rating ninyo. Diba? Ang tanong dito mga kaubayan, kaya nyo pa ba? Antikler. Ito, isa rin ito sa kasalanan po ito ni Antikler. Kasi araw-araw si Antikler humaharap sa mga press, di ba? Pinagmumukha niyang tanga ang presidente, paano mo hindi mo sasabi, di ba, na lagi na lang nagsisinungaling. Ayaw po ng mga Pilipino ng sinungaling, di ba? Ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? At ito pa. Ito naman po, patungkol naman po ito mga kababayan sa nangyayaring impeachment, no? Kasi sabi nila, napakagaling daw ng witness nila. Pero ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Napakagaling daw ng witness nila. Pasok ka. He is well-trained and experienced in the field of digital forensic examination, having undergone extensive training. Extensive training mga kababayan. Ibig sabihin talagang puspusan na pagtitraining ito mga kababayan. I was trained for 2 weeks intensive training. Paktay na. Extensive training, 2 weeks lang pala mga kababayan. Ano to? Yung sa school ba, yung mga ginagawa sa mga activities sa school, mga kababayan, yung 2 weeks na seminar. Di ba? May mga ganun eh. Seminar lang mga karibin natin. Ano to? Gaguhan. Yung mag-i-impeach kay BP sa isang vice presidente. Ito kasi ang mag-i-impeach yan eh. Yung mga testigo naman ang mag-i-impeach eh. Hindi naman yung mga prosecutor talaga. Magtatanong-tanong lang yan. Siyempre, ang magpapa-impeach talaga kay Vice Presidente yung mga witness at mga yung ebidensya. Ito, isa na po ito sa i-impeach kay BP Sara. 2 weeks training lang ang, ay nako po.
In July 2022 by MaxCore Intervention, sir, in digital forensic. Tapos, ang tagal na rin pala. Oh, 2022 to, 2022 pa. Eh ano na tayo, 2025, 2026 na po tayo ngayon mga kababayan. 4 years ago. Ha? Oh. Akala ko kasi, yung 2 weeks training niya, mga kababayan, prior to the, impeachment of VP Sara. Diba? 2 weeks before, nag-training na siya para makabisado talaga yung script eh. Sabi mo meron kang 2 weeks lecture 2 weeks. experience as a digital evidence expert. Is that right? 2 weeks. 2 weeks training. Wala ka nang iba pang training? I have a Seminars? training on different digital Different, forensic aspect. Dito sa abroad meron? Meron po, pero yung specific sa photo and video authentication, yun po yung 2 weeks. So all in all total you have 2 years experience plus 2 weeks lecture lang pagdating sa authentication ng forensic evidence. For the photo and video, sir. Ay nako, grabe no mga kababayan. Yan po ang mag-i-impeach kay VP Sara. 2 weeks training lang. Oo. Actually, mga karibin natin, talagang sunog na sunog sila dito, no? Ano pong masasabi niyo dyan mga karibin natin sa sana all 2 weeks training mga kababayan. Expert na. Expert ng tinuturing ng NBI. Hoy, NBI, Bureau of National Investigation mga kababayan. Ano niyo naman ang standard ninyo? Taas-taasan niyo naman ang standard ninyo. Mas maano pa mas mahirap pa yung standard sa mga seminar sa para ka maging expert, no? I think mas mas mahirap pa yung maging panday kaysa po diyan no? Yung maging mekaniko, yung maging tawag dito, maging mason, di ba? Yung mason talagang matagal mo yun bago ka maging mason, matagal mong experience yan no? Magiging labor ka muna hanggang sa maging ka na, di ba? Karpentero, mason. Pero eto 2 weeks training, expert na mga kababayan. Ay nako. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, last po natin pag-usapan. Eto, si Garin mga karibin natin. Nako, ipinagtanggol ni Garin yung laway at sipon mga kababayan. Eto, pakinggan po natin to. Walang tao ang walang laway. Saliva course, is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat dito, may maintenance pala ito si Luestro. ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. Normal, oh. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie. Especially if you're a former official of the government. Ang tanong dito, bakit defensive kayo? If it is a lie, no, bakit defensive kayo? Hindi naman pala totoo. Bakit dumipensa ka pa? Di ba? Ibig sabihin, may basihan po sila mga kababayan. No? May basihan kung bakit tumutulo ang sipon at bumubula ang laway. Bakit ba ganun, ma'am? Bakit bumubula yung laway? Sabi niya kaya, normal lang rin. Bakit ako halos maghapon ako nagsasalita, mga kababayan, bakit hindi naman bumubula yung bibig ko, mga karibin natin? Diba? Baka may sakit. Hindi naman sinasabi natin may sakit, no? Baka may karamdaman lang itong si Luestro, mga kababayan. Ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin at ito. Pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Papatunayan yung authenticity ng video na yan. Dahil hindi po siya competent. Hindi niya kayang i-authenticate yung video na yan. Bakit? Hindi po ibig sabihin na authenticated na yan. Hindi pa po nila na-authenticate yung video na yan. So, ang video na yan ay so far kabahagi lamang ng investigasyon niya at lumabas sa investigasyon na yung investigasyon ng di umunong expert ay palpak. Palpak. Okay, pong po ay magaling po. Din kaagad, no? Pakinggan natin itong update patungkol po sa nangyayari kay Senator Marcoleta sa loob ng kulungan. Ano na ba ang
panibagong Update issue sa muna kanya-balita tayo mga natin. kababayan. Kay Meron na naman Senator siyang panibagong Dante kaso. Ito po, panoorin natin. Marcoleta. This is a law that makes a criminal offense for government officials and employees to receive and for private individuals to give gifts on any occasion. Hindi pa man nadadala sa kulungan si Senator Dante Marcoleta, panibagong warrant of arrest na naman ang isinilbi sa mambabatas Bagong warrant sa of loob arrest ng Philippine na. National Police General Hospital. Ang panibagong kaso ng senador ay may kinalaman sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa sinumang nasa gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Ito yung pagtanggap, pagbigay, Ito yung mahirap dito kasi pero yung mga presidential decree. Pero mismong presidente po natin mga kababayan, tumanggap din naman. Ha? Ang ano pa dito, ang mahirap pa dito mga kababayan. Bakit? Kasi yung mga nag-donate sa kanya, mga nakaposisyon ngayon sa mga cabinet members niya ngayon mga kababayan. Di ba? Oh. sa anumang okasyon, no, sa isang government official and or employee. Ito yung PD 46. Ito yung sinasabi ng 4th Division na nalabag ni na Senator Marcoleta and Michael Defensor. Okay? So yung dalawa po na yun, sir, na-serve na po pareho, pati Yes. kay Mike. It was already served by the sheriff ng Sandigan Bayan. Sinabi pa ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief, Police Colonel John Giagi, na isumite na nila sa Sandigan Bayan kahapon ang hiningi na medical certificate kaugnay sa kondisyon ni Senator Marcoleta. There is a directive for us, no, na actually noong July 6 pa lang nag-return na kami ng warrant. This contains yung mga mugshot niya, lahat, yung fingerprint, yung certificate of detention, and so on and so forth. Now, ang kulang lang that time is yung medical certificate or medical condition ni Senator Marcoleta, which we submitted yesterday. Upon receiving yung directive from Sandigan Bayan, we immediately presented to them yung condition niya at kung sino ba ang nagbabantay. Again, it is the CIDG. Samantala sa pinakahuling resulta ng laboratory test ni Senator Marcoleta, lumabas na mataas ang bad cholesterol ng mambabatas, habang hinihintay pa ang resulta ng kanyang 2D echo na magpapakita naman ng kondisyon sa kanyang puso. Patuloy naman aniya ang ginagamot ang mild pneumonia ng mambabatas. Ayon kay PNP-GH Internal Medicine Chief, Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, sakaling hingin ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng mga doktor sa PNP, mas mainam aniya na huwag ihalo sa general population si Marcoleta sakaling ilipat ito ng kulungan. Kung sa estado ni Sir, consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating pantayan. 72 na po si... Kung siya ihalo dun sa karami. Yeah, oo, kung sa marami po. So hindi po, kung ako po yun, hindi ko advice na isama siya. Pasado alas 2 naman ang hapon nang dumating si Senator Robin Padilla sa PNP-GH para dalawin si Senator Marcoleta. Leia Ilagan. So ayan ha. Yan mga po ang kababayan, pinaka-latest bumisita na pala si Senator Robin, no? 72 years old na po, no? Tapos taping sila, pinasura na tanda na Senator. Loading pa mga kababayan. Ay ang pagtatangkang apihin si BP Sara dahil alam naman natin na ating BP Sara hindi po payag na maapi. Lalaban siya sa hanggang huli dahil yan. malinis ang konsyensya. Yung mga naririnig yung mga chismis-chismis at di umano magre-resign si BP Sara, kalimutan niyo po yan. Wishful thinking yan ng mga kalaban dahil alam nila hindi nila mapapatunayan ang mga paratang laban kay BP Sara at kung mapatunayan man, hindi naman impeachable yung kanilang mga mapapatunayan at hindi mapapatanggal si BP Sara sa kanyang posisyon. Pero ninanais nila talaga sirain si BP Sara dahil nakikita nila na bumababa daw sa survey si BP Sara. Pero itong ginagawa nila ngayon, na ini-impeach siya, pinapatanggal sa pwesto matapos na ipakulong ang kanyang ama na si Tatay Digong na pinakamamahal na presidente ng Pilipinas sa kasaysayan natin, tingin ko tao na naroroon sa press briefing na yon. Pansinin niyo po ha, sinabi Unahin niyo po ang title ko ay ang pagtatangkang apihin si BP Sara dahil alam naman natin na ating BP Sara hindi po payag na maapi. Lalaban siya sa hanggang huli dahil malinis ang konsyensya. Yung mga naririnig yung mga chismis-chismis at di umano magre-resign si BP Sara, kalimutan niyo po yan. Wishful thinking yan ng mga kalaban dahil alam nila hindi nila mapapatunayan ang mga paratang laban kay BP Sara at kung mapatunayan man, hindi naman impeachable yung kanilang mga mapapatunayan at hindi mapapatanggal si BP Sara sa kanyang posisyon.
Pero ninanais nila talaga sirain si BP Sara dahil nakikita nila na bumababa daw sa survey si BP Sara. Pero itong ginagawa nila ngayon, na ini-impeach siya, pilit siya pinapatanggal sa pwesto matapos na ipakulong ang kanyang ama na si Tatay Digong na pinakamamahal na presidente ng Pilipinas sa kasaysayan natin, tingin ko po yan. Yan ang dahilan para lalo pang mapalapit sa taong bayan si BP Sara. Pero pag-usapan po natin, ano nangyari itong linggong ito at ano ang aasahan pa natin matapos itong linggong ito. Well, itong linggong to, ang pinakaunang tanong ng taong bayan, tama ba na dekorasyon itong Senate President Win Gatchalian at tama ba yung paghahalal Decoration. kay Chis Escudero bilang presiding officer? Huwag po kayo magkakamali. Gaya ninyo, hanga ako sa naging pagpapatakbo ni Chis Escudero sa proceedings. Siguro nakita nyo kung bakit hindi kaya gawin yan ni Win Gatchalian o kahit na sinong Correct. hindi abogado. Totoo po ha, ang posisyon ng senador, hindi requirement ang pagiging abogado. Pero kung ikaw ay maghahangad biglang maging Senate President, dapat alam mo yung saligang batas. At yung saligang batas nagsasabi, ikaw ang dapat maging presiding officer sa impeachment trial kung ang pinapa-impeach ay ibang opisyales bukod sa presidente. At kung wala kang ganyang kakayahan, wala kang karapatan na maghangad maging Senate President. Kasi di ba, kung gusto mo yung titulo, dapat kaya mo yung responsibilidad. Nakita naman natin na si Win Gatchalian, perfect sa role niya ngayon bilang flower base. At salamat, nagustuhan niyo yung flower base ko na Win Gatchalian. Mahigit 8 million na po Kaya nga, ang kawawa nakita si niya at Win nakalusot. Gatchalian. Hindi po pwede na ikay maghahangad na maging Senate President at maging flower base. Pero syempre, nakarating na sa hukuman, sa kataas-taasang hukuman, ang legalidad ng pagkakatalaga kay Chis Escudero bilang presiding officer. Dalawa po yung issue dyan. Unang-una, legal ba yung pagbabago ng rules of the Senate na inapruban noong June 3 nung walang quorum at sila ay nagsabi na po pwedeng maghalal ng iba pang presiding officer bukod sa Senate President para mag-preside sa impeachment trial ni VP Sara. Ang issue po dito, meron bang quorum nung panahon ng June 3 na 12 lang ang mga senador na pumasok at bumoto para baguhin ang kanilang rules? Siyempre po, ating paninindigan ay malinaw. Eto po mga kabayan, share lang po natin itong balitang ito mga karibin natin, kapapasok lang. Sabi po kasi dito mga kabayan, sa dami-dami ng gustong bumisita kay Senator Rodante Marcoleta, dalawa lang ang pinayagan, sila lang ang nakapasok. Yan, ang dalawa po nating magigiting. Yan, si Senator Robin Padilla at si Vice President Sara Duterte. Nakakaintriga mga kabayan, no? Ano kaya ang pinag-usapan nila ni Senator Rodante Marcoleta? Yan mga kabayan, no? Ang lengguwahe ng saligang batas ay malinaw. Kinakailangan, majority of all members of each house shall comprise a quorum. At yan po ay 13 sa Senado dahil 24 ang lahat ng miyembro at ang mayorya ay 12 plus 1. At dahil wala ngang 13 na bumoto ng mga panahon na yon, walang bisa yung kanilang pag-amenda sa Senate rules na po pwede na magtalaga ng iba pang presiding officer bukod sa Senate President. Dahil hanga naman tayo lahat sa naging performance so far itong linggo nito kay Chis Escudero. Patas siya at alam niyang batas, alam niyang rules of evidence, napakagaling na kanyang mga rulings. Unquestionable ang mastery niya ng rules of evidence at ng rules of court at ng rules of the Senate. Dapat siguro ang gawin nila, ihalal na nila si Chis Escudero bilang isang Senate President nang wala ng issue. Dahil habang hindi nila hinahalal si Chis Escudero bilang Senate President, natural, meron nakabinbin na issue na tama ba na siya nagpe-preside dyan. Ang pangalawang issue siyempre is, kung pwede ba na magkaroon nga ng hiwalay na presiding officer? Ang tingin ko hindi po, kasi nga binasa na ni Senator Alan Cayetano at ni Senator Pia Cayetano kung ano yung sinabi ng Constitutional Commissioners na siyang nagbuo nitong 1987 Constitution. Ang sabi nila, hindi na in-specify sa lengguwahe ng ating saligang batas ng Senate President ang presiding officer sa lahat ng impeachment bukod sa impeachment ng presidente, dahil kapag ang presidente in-impeach, gaya na nangyari kay Erap, dalawang uupo sa Ross Room. Si Chief Justice at saka si Senate President. At nangyari na nga po sa atin yan, no? Nung panahon na umupo si Aquilino Pimentel at saka si Chief Justice Davide sa Ross Room nung in-impeach si President Estrada. So malinaw sa akin na yung nangyayari ngayon, dalawa sila nakaupo sa Ross Room, yan po ay labag sa ating saligang batas. At bagamat sasabihin natin na siguro hindi naman makaka-apekto to doon sa paghahain ng mga ebidensya ng prosecution at this stage, ang katunayan po, tama si Senator Alan Peter Cayetano, there is such a thing as procedural due process. Hindi po pwede kasi na ang Senado ay mag-amenda ng saligang batas. Ang po pwede lang nila amendahin ang kanilang sariling rules, pero kinakailangan may quorum, at ang pwede lang nila amendahin ay mga batas, pero kinakailangan katigan
ng Kamara de Representante dahil ang ating Kongreso ay binubuo ng 2 kapulungan. Yan po ang unang-unang nangyari sa ating Senado. Ang pangalawa na tingin ko pinaka-importante, yung napakasamang tinangkang gawin ni Risa Hontiveros. Siya po'y nagtanong dahil wala naman tinutumbok yung mga pagtatanong ng prosekusyon dito sa abogado na di umano ay senior agent ng NBI tungkol dun sa video ni VP Sara na di umano ay krimen ng grave threat at saka ng incitement to sedition. Mabuti po, unang linggo pa lang, lininaw na ng buong Senado, hindi lang si Alan Peter Cayetano, hindi lang si Pia Cayetano, na yung ginawa ni Risa Hontiveros ay mali. Kinakailangan igalang ang proseso. Ito ay political and legal. Pero hindi po pwede na babaliwalain mo yung legal aspect ng proseso. Hindi po pwede na ito ay isang trial and yet ang gusto mo magtestigo ay ang abogado na ang puro sasabihin na ay conclusion of law. Kinakailangan patunayan ang mga grounds for impeachment sa pamamagitan ng facts. Ano talagang nangyari? At bakit yung mga gawain ng isang impeachable officer gaya ni Inday Sara Duterte ay dapat maging dahilan para siya tanggalin sa pwesto. Hindi po pwede na kwentong kutsero galing sa bibig lang ng abogado. Pero ako sigurado po ako, hindi inosente yung tanong na yan. Kasi si Hontiveros naman, basa lang ng basa yan. Wala yung sarili pag-iisip. So, yan po tingin ko, ay kuntsabahan pa. Dahil kita niyo yung sagot ng abogado, handang-handa siya sumagot sa kanyang lecture kung bakit yung ginawa ni VP Sara ay impeachable. Ang punto po dyan, at mabuti na lang, ang presiding officer na si Chis Escudero, si Alan Peter Cayetano, at si Pia Cayetano ay tumayo, yan po ay konklusyon na dapat mga huwes lamang ang magdesisyon. Hindi pa nga po natatanggap ang ebidensya ng prosekusyon. Yung ebidensya ng testimonya ng NBI agent at nung video. At puntahan natin yan yung 3 punto. Ano ba napruebahan nila dito sa testimonya ng senior agent? Ang napruebahan lang po nila ay siya'y senior agent, siya'y empleyado ng NBI, siya'y tinalaga para imbestigahan itong video na di umano ay krimen na grave threat at incitement to sedition. Siya'y nag-imbestiga. Kasama sa kanyang mga ginawa bilang investigador ay nag-download ng video at nag-interview ng 5 tao na naroroon sa press briefing na yon. Pansinin niyo po ha, sinabi ko hindi pa napapatunayan yung authenticity ng video na yan. Dahil hindi po siya competent, hindi niya kayang i-authenticate yung video na yan. Bakit? Kasi meron po tayong electronic rules of evidence. At sang-ayon po sa electronic rules of evidence, bago matanggap ang video bilang ebidensya, kinakailangan i-authenticate na yan ay tugma sa pangyayari sa tunay na buhay. At anong sabi ng ating rules of evidence? Well, ang po pwede lang mag-authenticate na yan ay yung nag-record at ako po yun. Ako po ang nag-record niyan, gamit ko po ang StreamYard, pero StreamYard na ginamitan din namin ng Zoom para lahat ng gustong sumama sa press briefing ay makapasok. Ang Zoom po kasi hanggang 1,000 po pwede. Kaya ang ginawa po namin ay ako nag-broadcast through StreamYard, pinalabas ko yan sa aking Facebook at sa YouTube, pero yung mga kasapi sa press briefing ay umakyat po sa pamamagitan ng Zoom. So bukod pa ako sa akin, sino pa po pwede mag-authenticate? Well, pwede po mag-authenticate yung kahit sino na sumapi doon sa press briefing para sabihin na yung video ay talagang accurate na recording ng mga nangyayari nung gabing yon. At bukod pa dyan, nandyan yung Facebook. Now, para naman magamit itong video nito, dapat man lang original ang ginamit nila. Ang original pwedeng manggaling sa Facebook, ang original pwedeng manggaling sa akin, ang original pwedeng manggaling doon sa mga tao na nag-download on the day it actually happened. Pero hindi po pwedeng ginawa niya na humanap na lang siya ng nasa Facebook na sa open source at dinownload. Hindi po yan original. Hindi po yan ganyan ang paggamit ng electronic evidence. Kinakailangan yung galing sa akin po o doon sa Facebook ang nanggaling na original o di naman kaya yung mga sumapi dyan sa event na yan. So sa ngayon po, wala pa silang napapatunayan na video. Dahil ang meron lang sila isang video na dinownload niya galing sa open source, linagay sa flash disk. Pero hindi po ibig sabihin na authenticated na yan. Hindi pa po nila na-authenticate yung video na yan. So ang video na yan ay so far kabahagi lamang ng investigasyon niya at lumabas sa investigasyon na yung investigasyon ng di umanong expert ay palpak. Bakit palpak? Di ba sinita siya ng boss niya mismo na dating palpak, Judge Santiago, dating NBI agent at sinabi, 7 punto ang kulang. Kasama na yung siyempre, yung mga affidavits na kung sino ang nag-download, kasama na kung sino kung sino yung mga nakakita, kasama na yung TSN, yung transcript ng mga di umanong pinapatunayan ng video, mga simpleng bagay na ganyan. So, anong klaseng investigador ang hindi marunong paano mag-imbestiga ng electronic evidence? At siyempre, so yan mga kaubayan, talagang payang-paya dito yung NBI agent na si Kalilong, mga karabin natin. Kasi biruin nyo sabi niya, expert daw siya sabi ng mga prosecutor, expert. Sabi siya nitong yung tumulong sipon. Sabi niya, expert po ito.
pagdating po sa forensic video, ano yan? Forensic, digital forensic evidence, di ba? Pero ayun pala mga kababayan, 2 weeks lang pala ang training mga kababayan, aray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga ka-review natin? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.